Para sa aking mga mahal na sambayan ng Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang aking ikatlong sona. Parang kailan lang na inalala niyo ako bilang tagapuno ng ating bayan. Parang kailan lang ay natutulog ako at pagising ko, ako na ang inaasahan ninyo. Napakabilis nga naman talaga ng panahon. Ako'y nasa inyong harapan ngayon upang ipagbigay alam ang mga nagagawa at plano ng aking administrasyon sa tulong na rin ninyo bilang boss ko. Napakahirap pong iangat ang isang bagay kung ito'y nakabaon na. Napakahirap kumilos kung ang mga tao sa paligid mo ay walang ibang ginagawa kundi ang husgahan ka. Pero sa kabila ng mga ito, nais kong ipaalam sa inyo na ang aking administrasyon ay lubos na ginagawa ang paraan upang sugpuin ang katiwalian at kasamaan sa ating bayan. At paunlarin ito, matagal na nating gustong makamit ang kapayapaan at kasaganahan at prosesong aming isinasagawa ay simula pa lamang. Bigyan po nating pansin ang kalusugan. Dati po ay 62% lamang ng mga Pilipino ang naka-enroll sa PhilHealth. Ang masaklap pa ay hindi lahat ng ito'y tunay na nangangailangan ng ganitong benepisyo. Dahil dito, ang iba'y kumakapit lamang sa ibang politiko. Ngayon po, 85% na ng lahat ng mamamayan ay membro na nito. Ito'y tumutukoy sa 23.31 milyong Pilipino ang naidagdag sa saklaw ng PhilHealth mula nang mabigyan tayo ng mandato. Ang kagandahan po dito, sa mga kababayan nating kabilang sa pinakamahirap na mamamayan ay buong buo at walang bayad ng makikinabang sa benepisyo ng PhilHealth. Napakalaking tulong po ang pagiging miyembro ng PhilHealth, lalo na sa ating mga kababayan na walang pambayad sa pagpapagamot. Maraming salamat po sa inyong sipag, Secretary Ike Ona ng DOH. Dumako naman tayo sa ahensya ng TESDA. Napakalaking utang ang kanilang minana sa nakaraang administrasyon, ngunit ito hindi balakid upang asain nila ang napakaraming individual sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program. Tingnan po ninyo ang mga taong ito na 5,240 sertipikadong specialist ay kumikita na sila sa panahon ngayon ng 562 pesos kada araw o 11,240 pesos kada buwan kumpara sa nakaraang kinikita nila. Ang laki ng pagbabago at patuloy na umuunlad lamang ang ibig sabihin nito. Marapat nating pasalamatan ang mga taong ito sa kanilang sipag at tiyaga, pati na rin sa pamumuno ng Secretary Joel Villanueva. Ngayon po ay nais kong ipalam sa inyo na tinutugunan na po namin ang pangangailangan ng bawat isa na magkaroon ng mga magagandang infrastruktura dito sa ating bansa. Sa mga nakapagbakasyon na sa Boracay, nakita na naman ninyo ang bagong binyag nating terminal sa Katiklan. Nakalatag na rin po ang plano upang palawakin ang runway nito. Hindi lamang po dyan, bagkus ay bago matapos ang aking termino, ay nakatayo na ang New Bohol Airport sa Panglao, New Legazpi Airport sa Daraga, at Laguindingan Airport sa Misamis Oriental. I-upgrade na rin po natin ang ating international airport sa Mactan, Puerto Princesa at Tacloban. Dagdag pa po dyan ang pagpapaganda ng mga airport sa Butuan, Cotabato, Dipolog, Pagadian, Tawi-Tawi, Southern Leyte at San Vicente sa Palawan. Ayon po kay Secretary Mar Rojas, ay may plano na pong ayusin ang mga depekto at pagandahin lalo ang NAIA 3. Ito po ang aking ikatlong sona. Dahil kayo ang aking mga boss, ipinapaalam ko po sa inyong lahat ang mga nagawa ko, katulong ang ibang mga opisyal, at lalong-lalo na sa tulong ninyo bilang mamamayan ng ating lipunan. Ang mga bagay na dati hindi natin inaasahan ay makakamtan at mararanasan na natin. Magkaroon lamang tayo ng sipag, tiyaga, at tiwala sa may kapal, hindi suntok sa buwan na makamtan natin ang kaunlaran ng ating bayan. Sa bawat pagunlad ng ating lipunan ay kayo ang may gawa nito. Kayo ang gumagawa ng pagbabago. Muli ko pong ipinapaalam sa inyo na posible na ang dating imposible. Ako'y nasa harapan ninyo ngayon at nagsasabi,
Hindi ko SONA ito. Kayo mga boss ko ang gumawa nito. SONA ito ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat.